Pasigyan nyo, ito ang latest na balita. Ngayong araw, September 8, 2025, nagkaroon ng Senate 2-ribbon hearing kaugnay dito sa anomalous flood control projects. At sa pagdinig nga na nangyari, ibinunyag ni Curly at Sara Diskaya ang ilang mga personalidad, kabilang dyan yung mga kawani ng DPWH at mga mambabatas na kumukuha umano ng kickback para kapalit ng mga flood control projects. Samantala, itinanggi naman ng ilang mga contractor na sila ay nagbibigay sa mga DPWH officials o sa mga mambabatas. Kasunod ng pagbanggit ng pangalan ni Congressman Roman Romulo ng Pasig City, ay naglabas na opisyal ng pahayag ang kongresista. Mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot at tinawag ang mga paratang na malicious at fabricated allegations na layong ilihis ang issue. Giit ni Romulo, hindi siya kailanman nakialam sa bidding o pagpili ng kontratista. Aniya, ang ganitong mga taktika ay sumisira sa integridad ng mga opisyal na proseso. Hinamon niya ang mga nag-akusa sa kanya na magpakita ng malinaw na ebidensya at ayon din sa kanya, he remains committed to serving Pasig with honesty and integrity. Samantala, nagbigay din ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto na nagpaalala sa publiko na maging maingat sa mga half-truths at pagtatangkang lituhin ang investigasyon. Ayon sa kanya, mahalagang manatiling mapagbantay ang mamamayan upang matiyak na mananagot ang lahat ng tunay na sangkot. Dagdag pa niya, may inconsistencies sa statement ng mga Diskaya. Sa parehong araw, inanunsyo naman ang malaking pagbabago sa pamunuan ng Senado. Kabilang na nga dyan ang pagiging Senate President pro tempore ni Senator Ping Lacson, samantalang itinalagang Senate Majority Leader si Mig Zubiri at umupo bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Francis Cheese Escudero si Senator Vicente Tito Soto III. Kumpirmado naman ni Soto na may 15 signatories bago pa man magsimula ang session para sa pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Tanda ng panibagong yugto ng pamumuno sa gitna ng mga maiinit na issue sa bansa. Ayon din kay Senator Soto, posible na magkaroon ng pagbabago sa chairmanship sa Blue Ribbon Committee na siyang may hawak nga nitong usapin investigasyon kaugnay sa flood control projects. Samantala, ang mga Pilipino naman, ang sambayanan ay patuloy na nakatutok at aantabay sa magiging development ng usapin sa isyong ito. Mula dito sa Senado, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigueño.